everyone! Sammy here. So, day 3 dito sa Hong Kong. So, ang itinerary ko for today ay pupunta ako ng Kowloon Walled City. So, time check, it's already 9 in the morning. So, late na tayo gagayak. Kung gusto niyo sumama sa magiging lakad ko for today, just keep on watching. As per Google Maps, ay papasok ako sa May Jordan, Subway, and then Chu Wen Line. Tapos bababa ako ng Yau Ma Tei Station. Tapos from Yau Ma Tei, magta-transfer ako ng Green Line to Kwon Tong Line, to Keng Leng. And then 3 stops yun, bababa ako ng Lok Fu. Tapos 15 minutes na walk papuntang Kowloon Walled City. Dito na tayo sa Chu Wen 1 line sa may Chu 1. Tapos, bababa lang tayo sa may Yau Ma Tei. Ayan, 1 station away lang siya. Tapos, transfer tayo ng Green Line. So yan, nandito na tayo sa Yau Ma Tei Station. So hanapin na lang natin yung Green Line ng Yau Ma Tei Station. So feeling ko kailangan ko mag-exit muna. Balik muna tayo dito sa escalator. So nagtanong na ako dito sa may customer service center sa likod ko. And sabi niya, hindi ko na kailangan lumabas. Baba lang daw ako ng 2 levels. So tara, balik tayo sa baba. Ayun, may another level pa. Ayan. Baba tayo. Yan, nakita na. Kwon Tong Line. So, kailangan natin sa Kwon Tong Line tapos sa Tie Kung Leng Leng. Number 3 to Tie Kung Leng Leng. Tapos bababa tayo ng Lok Fu. Dito na tayo sa Lok Fu Station. So, as per Google Maps is, hanapin natin yung exit via 8. So, check natin kung magkano na charge. $7.04. So, yan, nakita ko na yung exit 8. Dire-diretso lang tayo. So, yan na yung exit 8. So, from here, 13 minutes na walk na lang daw. So, sundan lang natin sa Google Maps. Nandito ko sa may Wang Tao Home East Road. So, kailangan ko yatang tumawid doon. Tapos, pa-diretso. Paano ba ako tatawidin? Ito meron naman palang footbridge. Tara. So, cloudy ang weather today, guys. At medyo malamig. Kahit 20 degrees lang naman yung nakalagay dun sa phone ko. Pero ang lamig. Baguio levels. And tapos left. Diretso lang tayo. Sundan lang natin siya. Wala masyadong buildings dito sa lugar na to, no? Konti lang siya. Sabi dito parang may papasukan akong park. May mga greenery. Ang ganda naman dito. Parang ang peaceful. As per Google Maps, guys, ang pangalan pala doon ng lugar na itong nilalakaran ko is Lok Fu Recreation Ground. Daming puno, ang presko ng hangin. Yan, nandito na ako sa dulo, tapos tatawid ako. At papanik ako dun sa stairs na yon. Yung color green na hindi yung matarik na pataas. Ay, tapos itong nasa gilid ko is Moore's Park.
May mga nag-exercise. Alam nyo guys, kahit maraming lakaran is okay lang naman kasi ang ganda ng weather, hindi nakakahulas, hindi nakakapawis. Kaya okay lang ako maglakad talaga. Sa ganitong maganda yung weather, malamig. Ay, tennis court to. Ang dami talagang parks dito sa Hong Kong, guys. Ang ganda lang. Ang dami pwede mong tambayan. Para makapag-relax ka lang. Para makasinghot ng fresh na hangin. Yan, pagdating ko doon sa dulo is nag-right ako. So, ito na yung view. Grabe namin puno. Presko ng hangin. Sarap maglakad-lakad. Baba tayo. Tapos kailangan natin dumiretso lang. Yan, dito sa dulo guys, ito na yung Kowloon Walled City. Yan na, tawid na lang tayo. Tawid na. So ito na ang entrance sa Kowloon Walled City Park. Ito ang Northeast Gate. Yan nakalagay, Kowloon Walled City Park. Please no dogs, please no cycling, no gambling, no smoking. Do not feed the birds. Yan. Ang ganda dito. So explore na natin siya. Wala, ang dami palang nag-exercise oh. Ayun na. Hello, Kangkong Pigeon. Paano pa na siya? May pa-wifi pala dito guys. Ang hotspot is here. So ayan na siya. Hindi ko masyadong mag-video doon sa mga nag-exercise. Baka mapagalitan ako. So dito mga Chinese zodiac signs. So hanapin natin yung sa atin. Tayo ay rabbit. Ayan si rabbit. Ayan, nakita ko na yung Chinese zodiac sign ko. Rabbit. Nice. Ang laki ng park na to guys. Ganda. So ano kayang meaning nito? So tignan muna natin sa Google Translate. Lugonbinhai. Yun yung nakalagay dito sa Google Translate. Ipin natin siya. Ganda, puro puno. So, tingnan natin kung ano yung nandun sa gitna na yun. Remnants of the South Gate. During the demolition of the modern buildings within the Kowloon Walled City, the Antiques and Monuments Office conducted an archaeological investigations to confirm whether any remnants of the original walled city still survived. So, yan yung remnants. Kung ano siya dati. So, itong Kowloon Walled City Park, guys, is hindi siya park dati. Noong unang panahon is napakalaki tong community na ito yung parang pinakamasikip na lugar dito sa may Hong Kong. 6.4 acres na land lang to. Tapos, ang daming nakatira dito. Sa research ko is 50,000 people na nakatira dito. So, yung mga bahay nila is maliliit lang. Tapos, ang ginawa nila is patong-patong yung mga bahay na ginawa nila dito. Yung mga hagdan dito dati is parang yun na yung nagiging corridor nila. Yung mga electrical wirings nila dito para sa kuryente nila is illegal. So, fire hazard talaga yung lugar na to. Kaya sobrang delikado. Hindi sila napapakailaman ng government ng Hong Kong. Meron silang sariling patakaran nila na ginagawa nila dito sa community nila. And then marami rin mga business na nandito guys. Meron ditong mga dental clinics, tas meron ditong mga kainan. Pero nung mga start ng 90s is plinano na ng gobyerno ng Hong Kong na gibain tong Kowloon Walled City dahil nga sa sanitation concerns sa lugar na to. Natapos yung demolition ng Kowloon Walled City noong 1994.
So, hindi ko alam kung saan na nalipat yung mga community dito sa Walled City. Ayan guys, meron silang sculpture dito ng Kowloon Walled City. Kung ano itsura niya dati. Ayan o, tingnan nyo naman kung ano itsura niya, di ba? Sabi ko sa inyo, is patong-patong yung mga bahay dito dati. Ayan o. Ang sisikip talaga. Ayan o, tingnan nyo yung mga ganyan na ganyan siguro talaga itsura nung Walled City dati. Sisikip ng daan. Meron silang nilagay dito na parang kayo na idea kung ano itsura mga bahay sa loob. Ayan o. Ayan siya, sisikip. Grabe. So, ito na yung parang naging hallway, yung mga daan na yung mga hagdan nila. So may lumapit sa akin, nagbabantay dito sa park. Binigyan niya ako ng admission ticket. Meron silang movie set exhibition kung anong itsura nung Walled City noon. So tara, puntahan natin. Nagbigay din siya ng brochure. So guys, dito yung entrance. Tayo. So ito yung sample kung ano itsura dito sa Kowloon City Park noon. Pasok tayo dito. Ano itsura? Ay, parang store. Oh. Sample na isang shop. Mga tindahan. Sabi ganito kaliit yung tindahan. Binibenta silang comic. May plastic balloon. Nice, nostalgic naman. Chupa chups, yung mga lollipops. Ayo, white rabbit. Mga candies. San Miguel Pale Pilsen. Nice, no? Ice cream. Ano itong mga fishball factory? Pagawaan ng fishball. Nice. Sample ng mga isda. Grabe, imagine ganito kaliit yung pagawaan nila, no? So yung sanitation talaga yung issue dito. Since wala masyadong ventilation dito, sabi ko nga kanina, di ba, parang sobrang sikip niya. So imagine na lang yung init ng lugar na to. So dito sa kabilang side is yung restaurant and barbershop. Nice. Tignan mo yan, no? May mga kainan. May mga binibenta. Halos ganito lang kaliit. Medyo malaki naman, pero pang ilang tao lang ang pwedeng kumain sa ganito. Tapos, ito yung barber shop nila. Yung 2 tao lang. Ganyan kaliit. So, itong side naman na to is yung dental clinic. Old school na telephone, no? Grabe ganito. May nagde-dentista pa pala sa lugar na to. Grabe. So yung tingin din talaga siguro yung issue, no? Wala silang mga permits. Walang business permits yung mga nagtatayo ng business dito sa loob ng Kowloon Walled City. So since may sariling silang gobyerno dito. Galing. Dito naman sa side na to is yung narrow alleys and hidden street. Ay, grabe. Ganito yung itsura sa loob. So, sabi ko nga, diba? Walang ilaw at ventilation sa loob ng Walled City. So, ganyan ang itsura ng daanan, mga wirings na illegal. Grabe. So, dito, bilihan ng mga panlinis. Ayan. Tindahan. So, ito yung plumbing situation nila dito sa loob ng Kowloon Walled City. Ang dami mga pipes.
Paano nila na-manage gawin yan? Grabe. Siguro yung sample ng pagawaan ng mga electronics nila. Ano? Mga old school na TVs, telephones, wall clock. So, ayan ba yung metro nila? Tapos dito sa side na to is pagawaan ng sapatos at ng mga damit. Ayan o. Yan, panahian nila. Tapos ito, tingnan mo, sample ng tulugan ng may-ari nitong business na to. Grabe. Imagine, ganyan lang kasikip yung lugar nila. Dito sa side na to. Grabe oh. Tingnan nyo, ganyan ang itsura niya. Dito sa loob ng Walled City noon. Yung sample ko ng itsura ng Walled City noon. Yan, sikip. Yan, ito sa taas nga yung mga wirings nila. So yan, daan na tayo dito sa Kowloon Walled City Park. Grabe, ang dami palang pwede pang gawin dito. Buti na lang binigyan ako ng ticket ng isa sa mga empleyado dito sa loob. And kung di pa niya ako binigyan, hindi ko pa madidiscover na meron silang sample movie set na ginawa kung anong itsura nung Kowloon Walled City dati. Grabe, parang mas na-immersed ka dun sa history ng lugar na to dahil nakita mo yung living situation nila dito sa Kowloon Walled City. So, grabe. Ang saya experience nito. Kung naghanap kayo na pwede nyo gawin dito sa Hong Kong at libre, yan, i-consider nyo tong Kowloon Walled City Park. So, hindi lang to free attraction na pwede nyo puntahan dito sa may Hong Kong, guys, is meron din tong history. Ganun talaga yung gusto kong ginagawa pag nagta-travel ako. Yung na-immerse ako sa lugar. Ang lawak pa na itong Kowloon Walled City Park, guys. Pero hindi ko na maikot. Ang dami pa natin pupuntahan. So, let's go, labas na tayo.